What's up? Hello sa inyong lahat. So ngayon ako lang mag-isa dito sa bahay dahil ang aking asawa at anak ay nasa labas sila at naggagala. Ewan ko kung saan sila mapunta. Maganda kasi yung panahon. Medyo maganda yung camera ko ngayon. Medyo gumaganda ako. Medyo gumaganda ako. Tingnan nyo, maganda yung panahon. Wow! Kita nyo yan? Kaya yung aking asawa at anak ay naggagala sa labas. So, pag uwi nila mamaya, magtatrabaho na yung isa. So, ewan ko kung magtatrabaho ako ngayon o hindi. So ayan, nakapaglaba ako. Meron pa din dito, nakapaglaba din ako. Ayan. Ayan, nakapaglaba din ako. Ito mamaya, ihahanger ko na. Kasi meron pa akong sunod na labahin na nasa baba. So, hanggat wala pa dito yung aking anak, bibilisan ko na. At hindi lang yon, marami pa rin akong lilinisin sa bahay. Kaya, stay tuned. Dami akong hugasin. Yan yung buhay ko dito. Wala tayong mga chichiburitsi. Trabaho, trabaho. Tapos sa sala, mamaya mayroon pang, nako, ang daming kailangang trabahuin. Dami. Ibang ko pa, wag na lang. Kaya nga sabi ko dun sa video ko, hindi na lang kaya ako kakain. Kasi naglalakad yung hugasan dito sa dito sa kusina. Paano ba naman kasi? May anak ako. May trabaho ako. Sino ba naman mag-aasikaso sa bahay? Charan! Buti sana kung wala akong trabaho. Kung lang, anak ko lang, bahay, anak bahay, ganun. Eh wala eh. May trabaho tayo, so. Buhay sa Sweden ng mag-isa. Bala ko sana dahil hindi ito yung ate ko. Kaya lang natatakot ako eh. Natatakot ako. Saka na lang, pag medyo tumino na siya. Pag tumino. Mula dito hanggang tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Kaya huwag mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Taran! Yes! Malinis na siya. So, maglilinis tayo ng kwarto. Kwarto. So, ngayon, nandito tayo sa kwarto para linisin yung aking mga taran. Uy, yun pala yung karton. Ayan. Papadala ko sa Pinas yan. So, ito, tinry ko sa CCTV magkuha ng video para makita ang buong paglilinis ko dito. So, yung damit na meron dyan ay para yan sa anak ko. Damit yan ng asawa ko kasi sabi ng nanay ko kapag daw damit ng tatay ang igagamitin sa pagtulog ng baby ay mas safe si baby mula sa mga engkanto. Engkanto. So, yan, malapit na tayo matapos. Makikita nyo yung araw at yung oras ng paglilinis ko. Lagi kasing natutulog si baby sa gitna. So, ito yung damit ng tatay niya na laging nasa higaan namin yan para sa kanya. Safety siya. So, ito yung tabo ng higaan. May mga unan pa doon sa salamin ko. Yung buhay ko dito sa Sweden. So, ayan, natapos na ako. So, ayan, tapos, ito yung mga unan. Dito lang siya kasi yung anak ko pag natutulog, nilalagay ko yan dito sa gilid niya. Tapos, ito yung aking salamin. Actually, hindi ko pa siya naayos. Pero, hayaan nyo na. It's me. Chuchuch. Maglilinis ako ng balcony. Kasi, para maitapon na yung dapat itapon.
Lagay ako na. Hala, nanigas. Hala. Ay, nanigas yung gloves ko. Wala na. Nadinig nyo? Wala na, tapon na yan. Sige na. Magkinamay na lang ako. Ito, itatapon ko to. Ito. So, bibilisan ko bago pa yung aking mag-ama dumating. Hirap naman ito. Ayan, malinis na. Dito na siya. Ayan, tapos na ako. Itatapon na yun ng asawa ko. Mamaya pagdating ng asawa ko, itatapon niya yung mga ano na yun. May tao sa labas kaya nagmamadali ako. Yan o, yung nilagay sa ibabaw. Yan. Kulay orange na yan. Pagdating ng asawa ko, bago siya pumunta magtrabaho, dadali niya yan para itapon. Yun, nagmamadali ako. Yung kung ano pa panlilinisin ko, medyo napagod ako. Hangir ko mga damit. Ito yung mga hanger ng anak ko, ng mga damit niya pagka bumibili kami. Minsan sinasama sa pagbili. Libre naman eh. Pero minsan, tinatanggal nila. Kaya konti lang yun. Dito natin sa kwarto ilalagay yung mga damit na bagong laba na nilagay ko doon para makapaglaba ulit ako at masampay doon. Dito kasi hindi siya pwedeng isampay agad dito kasi pag tumutulo pa, makatumulo sa sahig. So ito yon. Tumulo na siya kaya pwede ko na siyang isampay doon. Ito ang buhay dito. So kaya, kung mag-isa ka lang, kaya kailangan mo maging matapang. Namimiss ko na bumisita sa aking best friend sa Urbero. Actually, may best friend ako doon. Tapos, meron din akong kaibigan dito. Mga busy ang akong mga best friend. Kaya ito. Hindi kami nagkikita masyado. Yan. Diyan ko sila ihahangir. So, ayan. Magkwentuhan muna tayo habang ako ay naghahangir. So, yon. Naputulan daw ng ilaw yung nanay ko. Ngayon, sabi ko bakit? Sabi, meron daw akong kapatid na hindi nagbayad ng dapat niyang bayaran. Ngayon, ang siste, nasabi ko sa nanay ko, nung nagpadala ako, sabi ko, Ma, ito, nagpadala ako, wag kang magbabayad ng kuryente. Kasi, pag walang-wala ka, hindi ka tutulungan. Ngayon, sabi niya, dumating yan dito kanina, nalamang walang ilaw, hindi makahinga, umalis, pumunta sa jowa. Kita mo, sabi ko, siya hindi makahinga, kasi walang ilaw, iniwan kayo, pumunta siya sa jowa niya, ay sa kabit niya pala. Samantalang ikaw, na nanay, na may edad na, hindi niya inisip na dahil sa kanya, naputulan kayo ng ilaw. Sabi ng nanay ko, hindi na ako nagsalita. Sabi ko, basta wag kang magbabayad. Kasi kapapadala ko lang, baka mamaya ibayad ng nanay ko eh. Para naman yun sa kanya. Suporta ko yun eh. Ngayon sabi niya, sige lang, bahala na. Bahala na yung Panginoon. Bahala na rin yung Panginoon, sabi ng nanay ko. Alam niyo, ang bait ng nanay ko talaga. Sa totoo lang. Kaya lang inabuso eh.
Kaya kayo, mahalin nyo mga nanay nyo. Wala na kasi akong tatay. Nanay ko na lang meron ako. Siya na lang yung inaalagaan ko. Tapos meron pa akong ate na special child na lagi niyang kasama. Ewan ko ba kung saan nagmana yung ate kong yun. Hindi ko na maintindihan. Pero di ba nga sabi nga nila, sa pamilya, laging may black sheep. Di ba? Hindi naman perpekto ang pamilya. Laging merong someone na pasaway. Hindi lahat ng pamilya ay matitino. Meron at merong isa talaga na magiging pasaway. Pero kami, mukhang marami yata kami na pasaway. Hindi lang yata isa. Malapit na ako matapos. Alam niyo, pag ganito talaga yung nitsura ko, masaya na ako. Parang may filter yata, hindi ko maintindihan. Kasi pag may ano, ang pangit-pangit ko talaga. So, ito na lang yung aking isasampay. Ayan. Actually, sa kwarto to. Kung makikita nyo, sa kwarto yan. Ayan, sa higaan namin. Talaga. Kasi, wala na akong ibang masampayan. Maliban lang kapag ka mag-washing machine. Kasi pag pwedeng i-dryer and then pwede na siyang tupiin. O minsan naman pag masyadong makapal, pwede mo siyang ihang konti lang. Pero pag kayong manipis, pwede na agad tupiin pagkatapos i-dryer. Wala eh. Nasa CR ako naglaba ngayon eh. Pansin nyo, karamihan sa mga damit namin maiitim. So, ayan, tapos na ako magsampay. Ewan ko kung maglilinis pa ako. Medyo napapagod, nahihilo na ako. Baka bukas na naman ulit siguro.